Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe. Ngayon pong September 27 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo kaya diretso na po tayo sa pagde-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan po yung aking mga previous projections dito kay Pepe. Kung saan ay nasabi ko po rito dito po sa nakaraan, yan, mga September 22 na kung sakaling mababasag po ni Pepe yung ating minor resistance line dito sa 50 digits 88 0 ay dito po siya magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. At ayan na nga, nagawa po niyang akyatin yung sunod na minor resistance line natin dito sa 50 digits 954 at mukhang nakakaranas po siya ngayon ng struggle dito. Kaya ayan, ngayon ay masasabi ko po rito ay kung magagawa po niya itong tagusin at saka po siya muling magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya kailangan po niyang tagusin yung or basagin yung ating sunod na minor resistance line dito para akyatin niya yung ating major resistance line dito sa 40 digits 1083. Ayan, makakabalik na po siya sa pagiging 4 decimal digits na presyo kung sakaling nangyari yan. At syempre, yan, hindi pa rin po naaalis yung posibilidad na ito ay makaranas ng consolidation dito. Yan, kung hirap po talaga siya or siya ay patuloy na makakaranas ng struggle sa pagbabasag sa minor resistance line natin dito, ay syempre mauuwi po yung kanyang magiging galaw sa consolidation dito or pagsa-sideways dito. Kasi maski pa paano ay bullish naman po yung ating signal dito. Sa ating Hallstreet indicator ay ayan, maganda naman po yung binubuo nito na pangangatawan. Kung saan ay humahaba po ito ay lumalaki yung pangangatawan nito, ibig pong sabihin ay napaka-bullish po ang momentum ni Pepe. At ganoon din po yung ating mga QQE bars dito. Ayan, nag-uumpisa na pong lumalaki yung mga sukat nito. Ibig pong sabihin ay meron po talagang buying pressure itong si Pepe para ito ay magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero yan po ulit. May posibilidad pa rin na mauntog siya rito at mauwi po ito sa isang consolidation. Pero mas mataas po ang posibilidad na ito ay magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Lalong-lalo na kung magagawa niyang basagin yung resistance line natin dito. Kaya yan po yung binabantayan natin dito. Kung magsasara yung candlestick, yung kasalukuyang candlestick natin na ito, ayan, kung magsasara po yung itaas nito dito sa ibabaw ng ating minor resistance line dito, ayan, mataas po ang posibilidad na sunod po niyang aakyatin yung ating major resistance line dito. Ayan. Pero pag hindi, ay ayan, consolidation po siya. At syempre, nandyan pa rin po yung posibilidad na ito ay makakaranas ng pagbagsak. Ayan, kung tatagos po siya rito sa ating support line dito, ay syempre, babalikan niya yung support zone natin dito. Ayan. Ngayon ay pagdating po sa ating trades ay meron po tayong na trigger na isang sell pending order dito or take profit. Kaya, ayan. Ngayon ay syempre, huwag po natin kakalimutan na palitan ito ng isang buy pending order. Ayan, lagay po natin dito. Ayan. Ayan, ang baba po. Pwede pong maglagay tayo rito sa support zone ng isa pang additional buy, pero ayan, okay na po dyan. Kaya, ayan, yung next po na take profit natin dito ay nandito na po sa presyong 40 digits 1083. Kaya, ayan po siya. Kaya, ayan po ulit yung aking mga projections dito kay Pepe. Kung saan ay, ayan, mas nakikita ko po na ang magiging galaw ni Pepe ay mukhang magpapatuloy po ito sa kanyang pag-angat sa presyo. At yan ay lalong-lalo na kung nagawa po niyang basagin yung ating minor resistance line dito. At ayan, sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para
malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.